Hello mga ka-Smart! Welcome sa ating demo ng ating Ultimate Business Management. So, paano nga ba gamitin ang ating Ultimate Business Management? So, ganito lang po yan kadali. Punta lang muna tayo sa ating settings and iset up po natin ito. So, lagay lang natin yung ating customers, yung contact number, product list. Itong standard quantity po, yun po yung ating minimum quantity sa bawat product. Then, mode of payment. May mga sample na po ako dyan. Pwede nyo pong alisin yung mga hindi nyo naman po ginagamit. Then vendor list, ayan, or suppliers, lagay nyo lang din po dito. And yung expense category, so list down nyo lang po dyan lahat. Second, punta na po tayo sa ating sales log. So sa ating sales log, ayan, so itong receipt number, automatic na po siya. No, ang ilalagay na lang natin is ito. Meron naman po tayong mga guide dito, no? So for example, punta tayo dito sa ating date, mag-entry lang ako, no? So, customer 6, at itong customers and product, base po yan doon sa nilagay natin sa settings. So, for example, balik lang ako dito, maglagay ako dito ng isang customer, Juan de la Cruz. Ayan, so balik tayo dito sa sales, check natin. Ayan, so meron na Juan de la Cruz. Then, for example, mag-order ako ng isang product 1. Ayan, so itong unit price, total amount, and inventory status, automatic na rin po siya. So, makikita nyo agad dito kung no stock o in stock si product. So, ganun po siya kadali. Second, punta naman tayo dito sa ating invoice. Ayan, itong invoice generator, based po yan sa ating invoice number. So, papalitan lang natin to. For example, itong order 0017, ayan. So, nag-reflect siya. Kung meron pong total payment, magre-reflect din po yan. Meron po tayong payment information dito. So, customable naman po ito. Then, meron din tayo dito sa gilid na QR code. So, for example, may mga QR code, kayo pwede nyo po siyang i-paste dito. So, paano nga ba mag-paste? So, punta lang po tayo dito sa ating insert. And insert image over cells. Ayan, for example, hanap lang ako dito ng QR code. Ayan. Ayan, lagay lang po natin dyan. So, ganun lang siya kadali. Now, punta naman po tayo dito sa ating customers payments. So, dito sa ating customers payments, meron tayong hanggang 3 payment. No? So, kung makikita nyo dito, ang ating receipt number up to status, automatic po yan. Based doon sa ating sales log. Yan. Ang medyo crucial lang po dito, hindi po tayo pwede basta-basta mag-delete dito sa ating sales or service log. For example, si Juan de la Cruz, na-cancel siya. No, ang gagawin po natin pag ganun, pwede po tayo maglagay dito sa ating customers ng cancel. Ayan. Then punta tayo ulit dito kay sales log, palitan lang natin siya ng cancel, then itong quantity i-0 lang po natin. Ayan, ganun lang po. Para pagdating po dito sa ating customers payments, itong si receipt number, hindi po siya mag-move. Tapos itong mga ilalagay po nating amount or payment collection, hindi po siya magiging magulo. So, ganun po. Kasi for example, itong di ba, ito is order 0017. For example, itong nauna dito is dinilit ko. Ayan. So, mag-move yung kanyang receipt number. So, ganun po. Kaya pagdating dito, ayan, nag-move siya. Kaya importante po na hindi tayo mag-delete dito ng ating mga transaction. Maglagay na lang po tayo ng cancel. So, balik po tayo dito kay customers payments. Ayan. For example, dito, si customer is nag-partial payment ng 1,000. Yan. Makikita niyo po agad sa status, nakalagay partially paid. Then, lagyan lang natin kung ano yung mode of payment niya and yung date. So, wag po natin kakalimutan yung date. Kasi pagdating doon sa ating dashboard, magre-reflect po yan. Kapag walang date, hindi po siya magre-reflect. Ayan, so makikita natin, ito na yung balance. So, 725. Check naman natin kung magpe-paid siya. No? Ayan, so nag-paid agad. Once na may nilagay na tayo dito.
So, ganun lang po siya kadaling gamitin. Hanggang 3 payment po tayo. Yan. Next, punta po tayo sa expenses. Dito po sa expenses, ilalagay po natin dito lahat ng expenses natin, including po yung mga materials po or yung mga COGS. Example. So, maglagay ako dito ng, for example, payroll. Ilagay na lang muna natin dito sa ating settings kasi wala akong nilagay. So, lagay natin is payroll. Ayan. So, balik tayo kay expenses. Supplier name pala. Supplier name and expense category. So, pwede natin siyang ilagay sa pareho since ito ay expense. So, payroll dito, for example, for April 15, 2026. Ayan. So, naglagay tayo dito ng 25,000. Ang status niya is still unpaid. Pero kapag prinoses na po natin yung payments niyan, lagay po natin dito. So, dito sa payment, meron din tayong hanggang 3 payment. Ayan. So, ganun lang po. Naglagay ako dito ng 3 payment kasi meron po tayong mga supplier, lalo na sa mga materials na um, minsan nagpa-partial payment lang din po tayo, ganun. So, may ano po, may option po na ganyan. So, dito, for example, di ba si payroll, wala siyang receipt number. So, lagyan na lang po natin ng kahit anong receipt number. Parang tanda lang. Kahit date po, lagay tayo. Ayan. Para yung ID niya is makakomplete po. Ayan. So, ganun lang po. Then, next, sa stock in. Ito yung stock in naman, ito yung mga na-receive nating product from our supplier. So, ayan, isa-isahin po natin dito. For example, sa expenses, no? Ayan, meron tayong COGS dito. So, receipt 125. Punta tayo dito kay stock in. Ayan. Kunyari say 125. Supplier 1. For example, meron akong na-receive na 100 na product 3. $100 na product 4 and 50 na product 5. So, ayan. So, ganun lang po. Then, check natin sa inventory kung magre-reflect siya. Ayan po. So, nag-reflect siya. Dito sa inventory naman po, ang kagandahan dito, makikita natin yung list ng product, syempre yung price, minimum quantity, stock in, stock out, yung remaining stock, yung status inventory price, and yung reorder quantity. So, yan makakapag-order na po tayo base ito sa ating minimum quantity. Next, punta naman po tayo sa ating P&L and cash flow. Ayan, sa profit and loss po and cash flow, mag-select lang po tayo dito ng ating month and year. Now, for example, January 2026. Ayan, magre-reflect po dito yung ating date, sales, expense, balance. Ayan, so makikita niyo po agad yan. Tapos dito naman sa cash flow, yung remaining cash, makikita niyo po yan. And dito sa taas, for example, no, meron tayong starting balance na 100 pesos. Ayan, so magre-reflect po yan dito. Ayan. Sa dashboard naman po, punta tayo. Dito naman po makikita nyo na pwede tayong makapag-select dito ng ating start date and end date. Ayan, for example. Ayan. So, magre-reflect po yan dito kung ilan nga ba yung na-paid, partially paid, and unpaid. Based doon sa sinelect natin
date dito sa taas. And ito naman po yung year to date na totals. Ayan, makikita niyo po siya. Dito naman, meron tayong top 5 bestsellers, sales versus wants. Ayan, receivables versus wants, income, tapos category versus amount, nagre-reflect po yan dito. So, ganun lang po siya. Ito kasi naka-year 2025 siya. So, check natin sa year 2026. Ayan, so nagbago na siya. Yun lang po. Kung gusto niyo po nitong ating tracker, message lang po kayo sa aming Facebook page. Yun lamang po. Bye po.